Tapos akala ko mag-uusap lang kami kasi syempre to settle the away-away ganyan. Di nasa labas lang kami yung sa dati namin tinutuluyan. Ngayon pagpunta doon sa pumunta siya sa harapan ng bahay. Puta, naghubad ka agad ng naghubad ka agad ng damit. Puta, lamig-lamig. Puta, naghubad ng damit. Puta, makikipagsuntukan na. Sabi ko. Yun! Morning! Ay, anong araw ngayon? Thursday. Today is March 21. Grabe. Palapit na ng palapit yung panahon ng pagpunta ng aking pamilya dito. Nakaka-excite. Ganun lang kabilis yung panahon. Pero ngayon, sabi nila magi-spring na raw. Actually, officially spring na. Pero ang weather ngayon ay -12 pa rin. Kita niyo ba yan? Kita niyo yan. -12 pa rin. Malamig pa rin. Grabe. Dapat yung weather natin bumaba ng nasa kahit mga -1 or mag plus na para makapaggalagala na tayo sa labas, no? Yun kasi hinihintay ng mga karamihan ng mga nandito. Pagka medyo uminit na, galaan na yan, sigurado, galaan. Yung yung mga kasama ko nga, nagre-ready na sila for, camping. Yan ang pinaka, yung number 1 na, gawain ng mga nandito sa Canada kapag, pagka summer, camping. Maganda naman kasi talaga. Parang nature tripping kayo. Ngayon ginawa nga namin doon last year, 'di ba? Pagka nagka-camping, nag-i-scooter kami doon sa may bandang Clear Lake. Marami pwedeng puntahan dito na kakampingan. Kaya na-excite na rin kami na na gawin 'yun, no? Unahin na natin yung yung mga shout out natin para hindi ko malimutan. Mamaya niyan malilimutan ko na naman eh. Shout out kay Paulo Biasa. Madalas 'to eh. Natin to eh. Idol ko rin to si Paulo Biasa. Ganyan-ganyan lang pero ang daming pera niyan eh. Tapos shout out kay Anthony Talisik, kay Warren Castor, saka yung R Brothers Adventure ng Rinkler, Winnipeg. Nasa Rinkler, no? Narinig ko lagi yung na yan, yung company na yan. Maganda ba dyan sa Rinkler? Apply kaya ako dyan. Lipat ako. Parang gusto ko Winnipeg muna. Joke lang, hindi ko pa alam. Saka shoutout kay Nino Luminoke. No? Shoutout sa inyo mga tropa. Ang gusto ko kasi yung may nakita kasi ako na post na yung ba to? Sa ewan ko kaninong page yun, nakita ko na na post na sabi yung sa 5 minutong decision naging cost ng kanyang 10 years na buhay. Parang ito naman kasi extreme to. Kumbaga nasa parang siya 1 minute na inisip niya na siya. Ba to? Dinisrespect siya. Kumbaga parang binastos siya. Tapos 3 minutes brawl in club, nakipag-away sa club. Tapos 1 minute siguro nakabaril siya. Ayun, ngayon nakulong siya ng ilang taon, 'di ba? Yung mabilisang sa emosyon mo, nagpadala ka ng emosyon, no? Parang yung mga nangyayari diyan sa road rage, 'di ba? Yung mga ngayon, hindi ka na pwede diyan sa Pilipinas, hindi ka na pwedeng basta-basta yung papalag ka sa kalsada. Nako, hindi mo na alam kung mamaya may dalang baril yung yung kasagutan mo, yung may mahirap yung mga ganon. Yung bigla-bigla ka na lang magiinit ulo. Yun yung actually meron akong similar situation diyan dito sa Canada nung bago-bago pa lang ako.
Ang nangyari naman kasi sa amin dito, kasi syempre magkakakilala na kayo, nagkakaroon ng mga biruan, ganyan. Tapos yung isa naming isang kasama namin dito, isang namin na Pilipino rin. Parang siguro napuno din sa sa mga asaran, ganyan. Ako yung napag-anuhan niya. Kasi sa totoo lang, dito sa sa mga nakakakilala sa akin, malakas ako mang asar. Yun ang problema ko dito. Tapos minsan pagka napapalagay na ako sa isang tao, minsan kung ano lumalabas sa bibig ko, yun ang problema ko dito eh. Pero ngayon binabawasan ko nga. Na lang, less talk na lang, less talk. Kaya lang yun nga, minsan pag kayo masyado nalalaman ko na lang, maraming nagagalit sa akin, ganun. Kasi minsan pag kayo masyado akong masaya sa paligid, tapos napipiling close na ako. Kung ano na sinasabi ko, yung akala mo close na. Ganun yung nangyari sa akin sa isa nating rito, parang tropa. Ngayon parang napuno na. Hindi pa kami hindi pa kami PR, hindi kami MPNP, parang kami, temporary foreign worker pa lang kami dito. Work permit lang kami. Napuno nga. Pinuntahan ako sa nagkakamunan ng away sa pinuntahan ako. Nandun saksi yung aking tropa na to, si Marlon, sabi niya. Punta mo, kausapin mo lang, sabi niya. Tapos akala ko mag-uusap lang kami kasi syempre to settle the away-away ganyan. Nasa labas lang kami yung sa dati namin tinutuluyan. Hindi naman siya yung ganun kagrabe na na konfrontasyon. Kumbaga mainit lang naman ulo eh. Mag-uusap lang kayo. Ngayon pagpunta doon sa pumunta siya sa harapan ng bahay. Puta, naghubad ka agad ng naghubad ka agad ng damit. Puta, lamig-lamig. Puta, naghubad ng damit. Puta, makikipagsuntukan na. Sabi ko, puta, anong gusto mo mag-away na ganito? Bata, para tayong bata. Siyempre, nasa tayo eh, nasa ibang lugar tayo. Nasa may kalsada pa kami nag-uusap. Paano kung nagkarambulan doon? May mga nanonood din eh. Mga kasama niya yata, ganun. Paano kung nakisala rin si Marlon? Kung yung kunyari, yung sitwasyon na hindi mo siya na-control. Ako kasi, nung time na yun, talagang pinipigilan ko lang. Pre, gano'n lang. Nag-explain ako ng side ko na, para na hindi na mag-escalate yung problema. Siya, mainit talaga ulo niya. Namin niya na sinasabi, kung ano na sinasabi. Sabi ko, lang pre, wala namang yun, ganun. Biruan lang yun, ganun. Hindi naman yun eh. Alam mo naman, nagbibiruan lang naman tayo dito. Pero hindi, talagang yung, nagpe-flex-flex na. Nakasando lang eh. Puta, inaanuhan ko nga eh. Mamaya biglang sumapak na eh. Puta, rambulan na eh. Isipin mo kasi yun, kunyari, pagka nangyari yun sa'yo dito, tapos temporary foreign worker ka, nakipagrambulan ka, nasa may kalsada ka, imposibleng hindi yan namang, kasi dito, yung mga tao rito, masyado silang sa nila, yung sa security nila, yung kanilang privacy, ganyan. Siyempre, nagkarambulan sa labas, imposibleng hindi kayo papupuntahan ng mga pulis. Di pagpunta nyo dun, temporary po. Wala pa kayong status dito, kami. Paano kung nangyari yun, nagkaroon ng rambulan, gano'n, sabihin, puta, magugulo pala mga Pilipino na to. Paano kung, kunyari, i-extreme na natin, gano'n, tapos, mapunta kayo sa pulis, major yan, kasi nagkagulo nga kayo. Siyempre, wala ka pang status, hindi ka pa PR, paano kung mapauwi kayo? Yun yung nasa isip ko at the time na kaya kailangan kong kontrolin tong nangyayari na to. Kaya pinapakalmo ko siya. Nagkaayos naman kami doon noong time na yun. Pero yun nga, paano kung kunyari itong yung nabasa ko sa page na onting alitan, tapos yung decision na nagpadala ka sa emosyon mo, nagkagulo. Hindi naman tulad ito na sa napanood ko na nabasa ko na nakulong siya, ganon. Kami, paano kung napauwi kami pareho? Dahil lang dun sa maliit na bagay na away na ganyan, no? Yun yung
yung kinakatakot ko at the time. Kaya pinakalma ko siya, ganun. Ngayon, PR na kami pareho, di ba? Nandito na yung pamilya niya, ako papunta na yung pamilya ko. Kaya minsan yung ang lesson ng story na to, mga tropa, kunyari, lalo na yung sa mga nasa ibang bansa, tayo, magkalma lang tayo, kalma, ganun. Saka iwas-iwasan din natin yung medyo magsasalita. Ito ang problema ko, magsalita kaya nga dinadaan ko na lang dito sa pagbablog yung pagsasalita kasi madaldal talaga ako, saka minsan nakakaasar. Kaya hindi talaga malayong magkakaroon ako ng mga basher. Pero yun nga, iwas-iwasan na lang natin yung ganun, yung mga magko-comment ka. Actually, hindi mo kunyari, kadalasan ng mga dito, problema ng mga kapwa natin, yung chismis, mga martesan, ganyan. Si ganyan yan, no? Layuan nyo yan, kasi ganito, ganyan yan Pero pagka nakilala mo naman, hindi naman pala ganun yung ugali niya talaga. Sinasabi lang ng mga kasama niya na medyo nagalit sa kanila. Ganyan yung mga problema ng mga karamihan ng mga Pilipino dito sa Canada. Kung marites ang mga Pilipino sa Pilipinas, doble ang pagiging marites at paninira ng mga Pilipino sa Canada or sa ibang bansa. Nako, mag-comment yung mga mga OFW, mga nasa ibang bansa. Mag-comment kayo kung meron kayong similar situation sa akin or meron kayong sitwasyon na na tungkol lang sa maliit na bagay pinapalaki tapos nagkakaroon na ng away, nagkakaroon na ng komosyon, ganyan diyan sa mga lugar nyo. Diyan sigurado marami yan kasi yung mga Pilipino, mga mga emotional talaga, mga Pinoy. Yun ang problema ng mga Pinoy. Pagka yung kunyari masyado nagpapadala sa emosyon nila, yun ang iwasan natin. Tapos wag tayong mamimisikal lalo na pagka nasa ibang bansa tayo. Napakahirap. Pag kayo napaaway sa ibang lugar, hindi natin alam yung justice system dito pero dapat alamin natin Pero ang kagandahan lang naman sa mga Pilipino, usually mga salita lang. Kasi takot yung mga Pilipino sa kung ano man yung gagawin dito. Takot ma-deport, ganyan. Yun nga, yung time na nandun, mukhang ready to go na yung tropa natin na makikipagsuntukan na sa akin Kaya pero yun nga, kadalasan naman dito, takot sila sa mga lalo na yung mga rules ng mga ng Canada, ganyan. Baka kung anong mangyari sa inyo. Yun lang, ikinuwento ko lang kasi magandang i-discuss din sa mga sigurado yan maraming naka-experience sa inyo ng ganyan. Meron kayong nakaaway, si Ate Michelle. Yun yung pinaka niya si Ate Michelle, shoutout. Nangaaway pa sa kanya kapwa Pilipino, no? Yun yung usual na na suspect kasama mo rin na Pilipino. Wala na ako ibang makwento para mabilis ang video lang to. Alam nyo naman tayo daily vlog na tayo ngayon, di ba? Daily vlog. Actually ngayon overtime kami. Dapat tinamad ako. Kaya hindi na ako pumunta. Sila may overtime ngayon. Nag 9 o'clock sila na overtime. Tinatamad ako. Saka mabigat yung trabaho ngayon sa umaga. Sabi ni Marlon D. Marlon D, kumusta yung trabaho niyo sa umaga? Pass muna ako. Kayo na lang muna magtrabaho ng umaga. Yun lang. Mabilis ang video lang mga sir. Like, share, subscribe yung mga ganun. Alam nyo na yun Sige na, paalam.